Giving your tithes and offering is fast and easy. Let us show you how. Using the GCash app, send money to this number and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do a bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering, Project G Code, and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwilier, Cebuana Luwilier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write Judith Lagunsad or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send these details to the same contact number or send a photo or screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. For the Lord our Lord is a great God, a great King above all gods. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us bow. Let us bow before Him in our worship. Let us kneel before God, a great King. For He is our God, and we are His people. That's why we shout and sing. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us bow before Him in our worship. Let us kneel before God, a great King. For He is our God, and we are His people. That's why we shout and sing. Come on, sing. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us bow. Let us bow before Him in our worship. Let us kneel before God, a great King. For He's our God, and we are His people. That's why we shout and sing. For the last
Let us shout aloud to the rock of our salvation. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Come, let us sing for joy. Come, let us sing for joy to the Lord. Come, let us sing for joy to the Lord. Come, let us sing for joy to the Lord. Come, let us sing for joy. Praise the Lord. Sa pong magandang gabi po sa inyo po lahat, sa lahat ng to God be the glorious, sa lahat ng ating mga followers, subscribers. Good evening po sa inyo. Salamat sa patuloy na pagsuporta po ninyo sa ating mga gawain. And before we proceed, mga kapatid, alam ko po na excited na po tayo makinig ng salita ng Diyos. Siyempre, kailangan humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. So, yuko muna natin ang ating mga ulo. Tayo po muna ay manalangin sa ating Diyos sa buhay. Lord God, once again, maraming salamat, Panginoon, O God, for this opportunity na once again na makapag-aral ng salita mo. Samahan mo kami ng Holy Spirit mo. Ikaw ang manguna po sa amin. Give us wisdom, knowledge, and understanding. Maintindihan namin ang lahat ng sasabihin mo. Ilayo mo kami sa spirit of error. Ikaw lamang po ang maitaas sa oras na ito. Gayun din, ilayo mo rin kami sa anumang mga technical issues. Panginoon, hayaan mo mairaos po namin ang gawain ito hanggang sa matapos. Salamat po. All these things we ask in Jesus' name, Amen. So mga kapatid, last week po, we learned about the Holy Spirit in action in the book of Philippians, kung naalala po ninyo, which echoed the importance of sharing the gospel. Talaga, napaka-importante po niyan. Dapat talaga nag-share tayo ng gospel ng ating Panginoon. At kung papaano po ito nagbibigay po ng joy po sa atin o ng kagalakan. But tonight, we will proceed with the 9th part of our series, the Holy Spirit in action, and it is found in the book of Colossians. So for your information, if Ephesians can be labeled as the epistle portraying the Church of Christ, then ang Colossians po must surely be about the Christ of the church. So because ang Ephesians po, nakafocus po yan sa body or the body, while ang Colossians focuses on the head. Kaya po siya tinawag na Christ of the church. So, katulad po ng Ephesians, mga kapatid, this short book of Colossians was divided into 2 parts. So, yung unang part po niya, or first half, is doctrinal. So, magmula po yan sa chapter 1 hanggang chapter 2. Then, yung second part po is practical, from chapter 3 to chapter 4. So, ang purpose po ni Paul was to show that Christ is preeminent. Pag sinabi natin preeminent, meaning a greater or more important or first and foremost in everything or sa lahat ng bagay. Ibig sabihin ni Pablo, ang Panginoong Jesucristo ay dakila o ang pinaka-importante sa lahat and the absolute necessity sa buhay ng tao. And a Christian's life should reflect that priority, mga kapatid. Kaya dapat ay una yan sa buhay nating mga Kristiyano, sa mga believers, ang kanyang kadakilaan at nakatatakpo na importante siya sa buhay nating lahat. Why? Because believers are rooted in Him. Take note, are rooted in Him. Ano pa? Alive in Him, hidden in Him, and complete in Him. So take note, tayo ay nakaugat sa Kanya or buhay, nakatago at kumpleto sa Kanya. Alam niyo po, it is utterly inconsistent for them, sa mga Colossian people, to live a life without Him. Mahirap po talaga mabuhay pag wala po ang Panginoon sa kanila. At maging sa atin po, mahirap. Clothed in His love and with His peace, ruling in their hearts. Kaya nga po, they were equipped to make Christ their priority. Si Christ dapat ang una-una. They were equipped with that in every area or aspect of their life. Now, meanwhile, the word Spirit po, mga kapatid, appears twice in Colossians chapter 1, verse 8. Who also declared to us your love in the Spirit. So the first reference mentions Epaphras' report to Paul of the love in the Spirit. So ito po si Epaphras, nag-report siya kay Pablo regarding sa love in the Spirit, shown by the saints in Colossae. And Paul, ang ginawa ni Paul, connected love and the Spirit in Romans chapter 15, verse 30. It says, now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit,
that you strive together with me in prayers to God for me. So here, Paul mentioned the love of the Spirit. Pagdating sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Take note, sinabi of love. So Paul said that God has not given us the spirit of fear, but of love. Uulitin ko, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Hindi po. Hindi yan ang binigay sa atin. But rather, ang pag-ibig ang binigay po ng Diyos sa atin. Yung spirit of love ang binigay po sa atin. But we should also keep in mind, mga kapatid, that the first fruit of the Spirit, take note, is none other than love. As told in Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love. That means, mga kapatid, God's main concern is that we should display love. Hindi basta ordinary love, but love in the Spirit. Yan po ang number one na concern ng ating Panginoon. Kaya lang po ang tanong, how can we acquire love in the Spirit? Yan ang tanong. Colossians chapter 3, verse 14. But above all these things, put on love. Take note, higit sa lahat, isuot daw ang pag-ibig, which is the bond of perfection. So Paul clearly said, above all, put on love, or higit sa lahat, isuot daw ang pag-ibig. So which I believe, mga kapatid, is love in the Spirit. And para po kay Pablo, love is the bond of peace. So for a better rendering po, it is a perfect bond of unity, which I suppose is unity in the Spirit. Yung pong genuine unity, yung pong totoong pagkakaisa, yung pagkakaisa sa Espiritu. Because supernatural love, mga kapatid, poured in the hearts of believers is the adhesive of the church, mga kapatid. So ibig sabihin, ang pag-ibig na yan, ang nag-unite po or nagsisilbi pong pandikit po yan sa mga anak po ng Diyos para hindi po magkahiwa-hiwalay, para hindi magkawatak-watak po ang iglesia. Romans chapter 5, verse 5. Now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts. Ulitin ko, the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Sa madalit salita, it was the Holy Spirit who poured out that love in our hearts para hindi po tayo magkahiwa-hiwalay. Kaya nga nakaban tayo, nag-unite tayo. And in verse 15 of Colossians chapter 3, and let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. So Paul clearly said that we must let the peace of God rule in our hearts. Hayaan daw po natin yung kapayapaan po ng Diyos ang maghari po sa mga puso natin, to which we are called to one body. Now ang tanong, how can we put on love in the Spirit? Colossians chapter 3, verse 5. Therefore, put to death your members which are on the earth, fornication, uncleanness, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. So Paul taught that we have to put to death the works of our body which are on the earth. Ang sabi ni Pablo, ibig sabihin we have to kill them or suppress them, patayin po natin or pigilan po natin ng ating mga sarili. As if we are killing an enemy who is attacking and doing everything to wound us. Sasaktan talaga tayo, nandun na talaga, susugatan po talaga tayo. Nakatulad po ng according kay Apostle Paul, yung fornication and uncleanness, sinabi niya, these are the various workings of carnal appetite and fleshly impurities. Sa madalit salita, yung mga gawa ng laman or carnal man. At yan po ay contrary to the Christian state and heavenly hope. Yan pong fornication and uncleanness na yan bilang Kristiyano, hindi po dapat na sa atin yan. Kaya nga ang sabi, put to death. Patayin daw po natin. Next,
passion and evil desire, ang sabi ni Pablo, which are similar terms po that refer to sexual lust. In other words, gawa pa din ng laman yan. Laman pa rin. Passion is the physical side of that vice, while ang evil desire naman po is the mental side. So, kombinasyon po yung dalawang yan. Ano ba po? Covetousness. It means greed or longing to have more. It is also defined as extreme desire to have something that is possessed by another. Meaning, it is an insatiable or yung pong wala kang kasiyahan, hindi ka masatisfy, insatiable desire to gain more. Especially of things that are forbidden. Yan po yung labis-labis na paghahangad, as in talagang gusto mong makuha lahat. Kahit ipinagbabawal pa. Katulad po ng Exodus chapter 20 verse 17. You shall not covet your neighbor's house. Yung pong hinahangad mo kung ano ang meron ng iba, pati bahay niya. Gusto mo mapunta din sa iyo. Ang sabi, you shall not covet your neighbor's house. Ano pa po? You shall not covet your neighbor's wife. May asawa or wala kang asawa, gusto mong makuha ang asawa ng iba or yung asawa ng may asawa, gusto mong makuha pa rin. Ano pa po? Nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor's. Ano man ang bagay na nasa iba. Ibig sabihin, gusto mo lahat yung nasa iba, sa'yo lahat. Kailangan nasa yun kung ano ang meron siya, yun pumapapa sa'yo. And this is considered idolatry. Why? Mga kapatid, when people engage either pagdating po sa greed or in sexual sins, that means they follow their own desire rather than God's. Mas sinusunod po nila kung ano yung gusto nila kaysa sa gusto ng Diyos. And this is the essence of self-worship, mga kapatid, which is idolatry sa harapan ng Diyos. We make little God of ourselves. Yun po ang ibig sabihin. Why? Because there is no love in the Spirit. Kaya ano magiging resulta? Colossians chapter 3 verse 6. Because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Pag sinabi po nating sons of disobedience, they are those who did not accept Christ or the unbelievers. And you will be categorized as one of them. Once you do those things, mabibilang ka sa isa sa kanila pag ginagawa mo yung mga bagay na gawa po ng laman. Alam niyo po, masakit man sabihin, pero yan po ang totoo. And I believe, judgment is waiting for you. That is why we better kill them. Put those fleshly things to death. Patayin natin yan before they kill us first. Kailangan patayin natin kaagad yung mga gawa ng laman na yan. Otherwise, yan po ang papatay sa spiritual lives po natin. In addition to this, mga kapatid, in Colossians chapter 3 verse 8, but now you yourselves are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. So kanina, put to death. Ngayon naman po, put off or hubarin. It is a Greek word po, aposdete. Is used for taking off clothes or yung pong katulad ng isang tao na naghuhubad po ng kanyang damit. After the end of the day, tatanggalin niya yung damit niya, hubarin niya. So ano-ano po yung huhubarin po natin? First is anger. It is a deep, smoldering bitterness or the settled heart attitude of an angry person. Ibig sabihin talagang malalim na malalim yung galit mo sa tao. Yun po ang ibig sabihin in Ephesians chapter 4 verse 26. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. Alam niyo po mga kapatid, wala pong masamang magalit. Pero siguraduhin po natin na hindi po tayo magkakasala. You know why? Ang iba po kasi, kung minsan sa sobrang galit, kung ano-ano na po yung lumalabas sa bibig. Na kung minsan nakakapanlait tayo, nakakapanumpa tayo, nakakapagmura pa tayo. Tapos pagdating sa uli, pagsisisihan din natin dahil sa sobrang galit po natin na hindi natin alam
nagkakasala po tayo sa ating Panginoon. At wag daw nating pagtagalin yung galit po natin kahit kanino. You know what? Brewing hatred in our hearts spell disaster sa isa pong Kristiyano. You know, bakit? Kasi gustong-gusto ng devil yan eh, na may galit ka sa puso, yung samaan na loob, na yun yung puot tayo, dahil yan po ang sasakyan niya eh. Para magawa niya yung mga masasamang bagay sa pamamagitan po ng katauhan natin. Imagine tayo yung gagamitin ng devil para magawa yung gusto niya sa ibang tao. Samantalang kung sasawayin natin yan, ura-urada, hindi po makakapanaig yan, hindi makakaporma yan, yung mga gawa ng laman na yan, tulad po ng puot, ang galit yan, mapo-frustrate ang gawa ng diablo sa atin. Huwag po natin gawing kakampi po siya. Kaaway natin ang devil eh. Kaya dapat tanggalin natin yan, hubarin natin yan, patayin natin kaagad yan, mga gawa na laman yan. We are on the Lord's side. Remember mga kapatid, and our weapon is not hatred, but rather love in the Spirit. Again, I say, do not brew anger. Deal with it at the end of the day. Second is malice. This probably refers to the damage caused by evil speech o yung mga death words o yung mga masasakit na mga salita o yung pag nag-iisip ka ng masama sa ibang tao na hindi mo alam, hindi naman yun ang nasa isip niya. Maganda pala yung laman ng utak ng tao or nasa isip ng tao tapos nag-iisip tayo ng hindi maganda sa kanya. Malice, in another note mga kapatid, means also that we intend to commit harm to someone. Alam niyo po, mabigat. Pero ilan na po ba nakakagawa nito? We, due to anger or envy or something else, mga kapatid, set up others to fail. Imagine, set up mo yung iba para bumagsak. May mga gagawin tayo na palalabasin natin na hindi sadya. Pero ang totoong intensyon ay ibagsak or saktan ang isang tao. Malis po ang tawag dyan. May mga bagay na amang-maangan ka pa. You're playing naive na as if parang kunwari wala kang alam. Pero premeditated ang galaw. At sinasadya. Para para mapagalitan ng isang tao. Para mapalayas ang isang tao. Para mapaalis ang isang tao sa isang company. Ma-frame up siya. Mapatanggal sa pwesto, sa trabaho. Masira sa boss. Masira sa tatay, sa nanay, sa kapatid. Kasi siya yung paborito. O mawala ng relationship. Kasi nga nandoon po yung selos sa atin. Masama po yan. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, iwaksi po natin yan, tanggalin po natin yan. Thirdly, is blasphemy. Since it is referring to people and not to God, it is better translated as slander. O yung pong paninira sa ibang tao, nagsasabi ka ng ikasisira niya sa ibang tao, verbally, hubarin na po natin yan. James chapter 3 verse 8 to 9. But no man can tame the tongue. It is an unruly evil. Ulitin ko, it is an unruly evil, full of deadly poison. Verse 9. With it we bless our God and Father, and with it we curse men. Imagine, with it we bless our God and Father, and with it we curse men who have been made in the similitude of God. Just imagine, ginagamit po natin ang dila po natin sa pagpupuri sa ating Panginoon. Umaawit tayo sa Diyos, nagpe-praising tayo sa Lord. Pagkatapos gagamitin din natin para magsalita ng ikasisira ng ibang tao. Madalas pa, dahil ayaw natin ng isang tao, may tendency po tayong sakyan ang kwento ng iba. Na hindi mo naman talaga totoong nakita, narinig, wala ka naman doon sa senaryo, then mistulang third-hand information ka lang. Pero kung magkwento tayo, akala mo first-hand degree. Nakakala mo, ikaw yung unang-unang audience, ang dating. Na kung makarelate po tayo doon sa kwento, akala mo supporting actor, actresses po tayo doon sa pinagkwekwentuhan. O madalas naman po, huwag kayong magagalit, kulang. Or di kaya sobra naman. O kaya mali-mali. O kaya iba-iba ang nasagap mong istorya. Kaso nga, since nga may inis tayo sa isang tao, sige lang, kahit wala ka naman doon. Kung mag-transfer po tayo ng information, daig pa po natin ng CNN, Philippines o TV Patrol. Mga kapatid,
We need to put this off. Ngayon, in Colossians chapter 3 verse 9, do not lie to one another, since you have put off the old man with his deeds. Brothers and sisters, lying tends to destroy all trust and friendship among mankind. For your information, napakalakas sumira po niyan ng pagtitiwala at lalo na po ng relasyon sa ibang tao. Maging kaibigan mo yan, asawa mo, anak mo, o kung kanino man. Ang kasinungalingan po ay malakas po sumira. Ilan na po ang nagkahiwalay dahil lang po sa pagsisinungaling hanggang sa kinamatayan na lang. Hindi na po nagkaayos. And ang lying po makes us to be like the devil who is the father of all lies. Kaya nga basically, when you are filled with the Holy Spirit, you're going to put off all of these and even hate them. Yung po mga exaggerations, yung mga lying din po yan. Kasi nga po, hindi naman po factual. Giving a false testimony against somebody, kasama din po dyan. Maging yung mga nasusulat na mga lies, hindi lang po nasasabi, ay kasama po dito sa category na ito. Written or verbal lies po yan, maraming maliliit na lying tayo nagagawa, na tila baga okay lang naman. Kaso pag nakasanayan po natin yan, it becomes a hard habit to break. Hubarin na po natin yan. Yan lahat ng mga gawa ng laman na yan, tanggalin natin, alisin natin, hubarin natin. At higit sa lahat, kamuhian po natin yung gumawa ng mga bagay na yan. Pag tayo po'y filled ng Holy Spirit, mga kapatid. Now, moving on. In Colossians chapter 3, verse 12. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on. So, nung una, mga kapatid, put to death. Sumunod, put off. Ngayon naman, it is time for us to put on love in the Spirit. The Bible said, put it on as the elect of God, holy and beloved. Meaning, those who are holy are the elect of God. And those who are the elect of God and holy are beloved. So, ibig sabihin, we ought to be the beloved of God and of all men. Meaning, hindi ka lang beloved ng Lord or sa kapatiran, kundi beloved ka sa lahat ng tao. Naku, minsan po, we are contented and in the comfort of being God's chosen and beloved. It should not be so. Huwag po tayo makontento na maging komportable po tayo masyado, na como alam po natin, pinili tayo ng Diyos, mahal po tayo ng Diyos. But instead, we have to do whatever good we can to all. To everybody, hanggat maaari, gumawa po tayo ng mabuti sa lahat ng tao, kahit kanino man. Since the Bible clearly taught us to put on something, that means, mga kapatid, meron po tayong gagawin. Hindi pa pwedeng wala ka lang ginagawang masama sa iba. Pag wala kang ginawang masama sa iba, pero wala ka din namang ginawang kabutihan, what good does that do? Alam niyo po, if you are familiar with the golden rule of Confucius, Confucius po kasi, ang sabi niya, do not do unto others what you do not want others to do unto you. So, ibig sabihin, walang action involved. Kasi nga sabi niya, do not eh. Huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin din sa iyo ng iba. Pero pagdating sa Panginoon, iba eh. Do unto others. Ulitin ko. Do unto others. You have to do. May gagawin ka. You have to do unto others what you want others to do unto you. Ibig sabihin, may action involved. May kilos. Iyan po yung love in the Spirit na dapat mai-apply po natin. Kaya lang ang tanong, mga kapatid, in what way? In Colossians chapter 3, verse 12. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies. Ano daw? Put on tender mercies. Ano pa? Kindness. Ano pa po? Humility. Ano pa? Meekness. Ano pa po? Long-suffering. So first, mga kapatid, to show love in the Spirit, we have to put on tender mercies. Yan po ang una, meaning those who owe much to mercy. Oh, take note,
ought to be merciful to all who are proper objects of mercy. Alam niyo po, isa po sa ibig sabihin po nito, alam natin na tayo po'y kinahabagan lang ng Diyos. Kaya po tayo naligtas. At bukod doon, mga kapatid, ilang beses na tayong kinahabagan po ng Lord. Nung magkasakit po tayo, kung di dahil sa habag niya, wala ka na dapat eh. You're already 6 feet under the ground, pero pinagaling ka ng Diyos. Nung mangailangan ka financially, kung hindi dahil sa habag niya, baong ka pa rin sa utang, pero ngayon, kahit paano, kahit paunti-unti, ay nakakapagbayad ka na ng utang. Nakakaahon ka na. Kung di dahil sa habag niya, mga kapatid, ilan po sa atin ang wasak na dapat ang pamilya. Pero ngayon, nabuo yung pamilya mo. Nagkasundo kayo ng asawa mo, ng mga anak mo, na kung tutusin, dapat wasak na yan. Pero ngayon, buong-buo kayo. Dahil sa habag niya. You know what? Napakarami po nating utang na habag sa ating Diyos. Kaya nga, it's time for us to extend that mercy to those who are in need. Extend po natin. Sa iba yung habag po na yan, huwag po natin ipagdamot sa iba yan. Hindi dahil masamang tao yan, na hindi siya karapat-dapat sa kahabagan yan. Ibig sabihin ay hindi mo na siya kahabagan. Dahil wala naman ni isa po sa atin deserving na kahabagan ng Diyos. Pero anong ginawa na doon, kinahabagan pa rin tayo ng Diyos eh. Kaya dyan po natin maipapakita, maidi-display ang love in the Spirit. Second, ano po ang sabi? Kindness. It refers to the goodness towards others that pervades the entire person. Yung pong bumabalot po yan sa kabuuan ng isang tao. It also means mellowing all harsh aspects, meaning to make more relax ka, kalmado ka. Hindi ka barumbado, hindi ka magaspang kumilos o magsalita, mabait ka pa rin kahit magaspang na yung magsalita yung kausap mo, magaspang kumilos yung kausap mo, pero ikaw hindi. You know what, the best example is the Good Samaritan, mga kapatid. Kung titignan po natin sa spiritual aspect, this is about a lost soul who was badly harmed by the devil and really needs somebody to bring him to the church. So not only to share the gospel to him, but to welcome him in the house of God. Dalhin siya sa bahay-sambahan. Especially nowadays mo that lots of people are depressed. Ang dami. Lots of people are discouraged. They need the kindness of the chosen and beloved Christians. It is to show kindness by sharing the gospel of salvation. Kailangan nila yan na ma-share sila ng gospel ng Panginoon. At naniniwala po ako that millions of people need the chosen and beloved people of God to display real love in the Spirit by bringing to them the gospel of salvation. Sa madalit salita, kailangan natin sila ma-share ng salita ng Diyos. Yan po ang pangalawa. Pangatlo, we need to put on humbleness. For your information, humbleness is desperately needed by the world. Now that we are in the middle of this pandemic, ano po ibig sabihin? Humbleness in the sense that everybody must be submissive to authorities. Whether in the government sector or sa business sector or in the family, sa lahat ng institution. Because humbleness through submission, take note, humbleness through submission will create unity in the Spirit. At kung magkakaisa lang po ang lahat ng tao, malalagpasan po natin ang pandemic na ito. Naway pumasok po yung habag, yung kabutihan ng loob sa mga tao, lalo na po sa mga namumuno po sa lahat ng sektor. At intindihin naman natin po yung mga kapakanan po ng mga mamamayan para po sa lahat na po. Para lahat po makaraos. Pero hindi po yan mangyayari, hindi po yan magagawa kung wala po ang pagpapasakop. At sa mga nakakasakop, pairali naman po natin ang habag at kabutihan sa puso. Alam niyo mga kapatid, masama na po ang panahon. Pati yung mga nangyayari, masama na rin. Kung pati tayo magiging masama pa rin, wala na po tayong kahihinatnan ang bansa po natin. So katulad po ng mga nagmalasakit si Moses, nung nalaman niya na paparusahan ng Diyos ang mga Israelita, anong ginawa niya? Nakiusap siya sa Lord eh. Na pati siya burahin na sa aklat ng buhay. Imagine, ganun siya magmalasakit sa kanya mga nasasakupan. So, doon lang isakripisyo niya yung sarili niyang kaligtasan
para lang wag maparusahan ang mga Israelita. Ganyan po ang gusto ng ating Panginoon. Now, punta tayo sa pang-apat. Put on long suffering. It is also translated as patience. We must apply long suffering to those who continue to provoke us. Basically, we refer to those people who provoke us always. Yung parati kang pinoprovoke. Kahit patuloy ka pang iniinis or pangiinis sa'yo, pambibwisit sa'yo, kahit gusto mo na talagang sabunutan, kailangan nandoon pa din ang long suffering or ang pagtitiis. However, it also means to endure injustice and troublesome circumstances with hope for coming relief. Ibig sabihin, hindi lang po sa mga tao na nagpo-provoke po sa atin, pati sa sitwasyon. Katulad po ngayon, yun po ba, bakit po mainit ang ulo? Dahil ang panahon po ng virus infection ay panahon po ng kahirapan. Nakaka-provoke na rin. Tapos mga kapatid, yung vaccine, madami pa din ang hindi po nakakatanggap. Kung may vaccine man, may mga side effects. May gamot man, napakamahal. Pag may murang gamot, hindi naman na-approve. Such things are really provoking. Meaning, ang long suffering natin ay hindi lang po sa tao, kundi pati sa sitwasyon dahil sa hirap po ng buhay. Kailangan mahaba po ang pasensya po natin para hindi po bumigay ang ating pananampalataya. That is why in Colossians chapter 3 verse 13, bearing with one another. Ulitin ko, ang sabi rito, bearing with one another. Alam niyo po, sometimes one-sided po ito, lalo na po sa panahon ngayon. For example, may tinutulungan ka na walang-wala talaga, talagang zero talaga siya. Wala kang magagawa, kundi tulungan talaga siya eh. Kasi nga madalas sa hindi, kaya ka may sobra, para pambitbit or pantulong sa iba. Alam niyo po, as a chosen and beloved people of God, dito natin maipapakita yung love in the Spirit na sometimes, you yourself, hirap ka na talaga makasurvive eh. Pero tutulong ka pa rin. Naku, minsan ipangkakain mo na lang eh. Itutulong mo pa rin sa iba na masigit na mas nangangailangan sa iyo eh. Wala kang magagawa eh. Honestly, kung di dahil sa Holy Spirit, mga kapatid, hindi natin magagawa yung mga bagay na yan. Dahil ang love in the Spirit lang po ang nag-uudyok po sa ating gawin yung mga bagay na minsan ay already beyond our capacity, lagpas na po sa kakayanan natin tumulong, pero tumutulong ka pa rin through the Holy Spirit. Example, if you remember the Macedonian churches po in 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 4. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, imagine, nandoon ang great trial of affliction sa kanila, the abundance of their joy and their deep poverty, yung matinding kahirapan na sa kanila rin, abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability. Uulitin ko, beyond their ability. So, ibig sabihin, lagpas na sa kakayanan nila. They were freely willing. Ulitin ko, they were freely willing. Willing pa din sila. Imploring us with much urgency, nakiusap pa silang payagan na tumulong that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. Now, the question is, paano nila nagawang tumulong na beyond sa capacity nila? 2 Corinthians chapter 8 verse 7. But as you abound in everything, take note, but as you abound in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us. Ulitin ko, in your love for us, see that you abound in this grace also.
They were abounding in love in the Spirit. Punong-puno po sila ng love in the Spirit, kaya nila nagagawang tumulong sa iba kahit beyond na sa capacity nila. Lastly, Colossians chapter 3 verse 13. Forgiving one another, if anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Magpatawaran daw po tayo sa isa't isa. Kung may something ka sa iba, whether kapatiran yan, ibang tao yan, magkapatawaran kayo. Alam niyo po, if the basis of forgiveness ni Paul said here is the forgiveness of God to us, yung pong pagpapatawad ng Diyos sa atin, then, anong klaseng kasalanan ang hindi natin pwedeng patawarin sa nakagawa ng kasalanan sa atin? Alam niyo po kasi kung minsan sa bigat ng kasalanan na nagawa sa atin ng ibang tao, minsan nasasabi natin hindi ko siya mapapatawad o hindi ko yung kayang patawarin. Tanong, paano kung ang pagpapatawad natin ay base sa pagpapatawad ng Diyos? Anong kasalanan ba ang hindi pinatawad sa atin ng Diyos para mamili po tayo ng kasalanan ipapatawad natin sa iba? Wala po. Wala. Lahat ng kasalanan natin sa pool na magkasala tayo ay pinatawad tayo ng Diyos. Wala siyang piniling kasalanan na patatawarin sa atin. Lahat pinatawad niya. Kaya kung mayroon kang love in the Spirit, alam mo na, the same Spirit of God yan ang magpatawad sa lahat ng kasalanan mo. Kaya kung nasa iyo ang love in the Spirit, gaano man kabigat ang nagawa sa iyo, niyang taong yan, patatawarin mo pa rin. Dahil sa dami ng kasalanan na nagawa natin sa harapan ng Diyos, mula nung nagkamalay ka, maaaring isa doon ay katulad din ng kasalanan na nagawa sa iyo. Kaya ano ang dahilan para hindi ka magpatawad? But you cannot do it, mga kapatid, without the love in the Spirit. Kaya sa gabi pong ito, this is what we call the Holy Spirit in action in the book of Colossians. So alam niyo po, ganyan po kumilos ang Spirit ng Lord. So sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, magpasalamat po tayo sa ating Diyos na buhay. Minsan pa, tinuruan niya na naman po tayo. Yuko natin ang ating mga ulo at tayo po'y manalangin sa ating Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa mga tinuro mo po sa amin. Salamat, Panginoon, pinakita mo po sa amin kung gaano po kaimportante ang love in the Spirit sa pamamagitan, Panginoon, ng we need to put to death, we need to put off yung mga gawa ng laman, and we need to put on yung mga bagay, Panginoon, O God, na gusto mo, katulad po ng forgiveness, humbleness, long-suffering, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami na magawa itong mga bagay nito through the power of your Holy Spirit. Hayaan mo mapasa amin itong mga bagay nito na sagay maging kalugod-lugod kami sa harapan mo. Alam ko minsan mahirap yung requirement na ito na kailangan gawin namin, mapasa amin, magkaroon kami ng love in the Spirit. Pero Panginoon, walang mahirap pagdating po sa iyo as long as ikaw po ang maghari sa aming mga buhay. Ikaw po ang kumilos sa aming mga buhay. At hayaan mong Holy Spirit mo ang manguna po sa amin. Nang sa gayon, Panginoon o God, ma-acquire po namin itong love in the Spirit na ito. Again, thank you so much, Panginoon, sa mga salita mo. Hayaan mo maipamuhay namin ito araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And to all our first-time viewers, katulad po na napakinggan po natin, we have to put off yung po mga gawa ng laman and put on the love in the Spirit na katulad po na natin napakinggan ngayon. And to be able to do this, mga kapatid, lalo na po sa ating po mga first time na nakapanood ng programang ito, first you need to believe in the gospel of Jesus Christ. Now, ano po ba yung gospel ng ating Panginoon? In 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4.
Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. So the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kailangan maniwala po tayo dyan sa gospel po niyan. Kaya lang po, right after we believe, hindi po dyan natatapos. We need to apply that gospel to ourselves. So sa paano pong paraan? In the book of Acts, chapter 2, verse 38, that we need to obey this gospel. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So first is repentance. So para masunod po natin yung gospel na yan, kailangan unang-una, we need to repent. And it symbolizes the death of Christ. Tayo naman po ay magsisisi ng ating mga kasalanan, kasabay naman po ng kamatayan ng ating Panginoon. So para bagang pinapatay po natin ang ating mga kasalanan. So kasabay naman po ng kamatayan ng ating Diyos. At naniniwala po ako, kahit mabigat na nagawa mong kasalanan sa Diyos, basta nandun yung buong puso na pagsisisi mo, patatawarin ka ng ating Diyos. So number one, we need to repent. That is the first step. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, which symbolizes the burial of Jesus Christ. Tayo naman po ay babautismuhan sa tubig in the name of Jesus Christ. So para bagang inililibing naman po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. At yan pong tubig na yan ay hindi po basta tubig lang, kundi yan po ay nakakapag-alis po ng ating pong kasalanan. Hindi po tayo naguhugas ng katawan, kundi nakakapagtanggal po ng kasalanan niya. So kailangan mabautismuhan po tayo in the name of Jesus Christ. And take note, the word to be baptized means baptizo in Greek. Ibig sabihin, you have to be submerged or immersed in water. So ibig sabihin, ilulubog talaga tayo sa tubig. So yun po yung second step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ, yung muli pong pagkabuhay ng ating Panginoon. In fact, once you receive the gift of the Holy Spirit, you're also receiving power. Power saan? Power to overcome all your weaknesses, all the works of the enemies. Lahat tayo may kahinaan. Walang ni isa sa atin na wala pong kahinaan. At kung minsan, nahihirapan po ang iba po sa atin. Marami sa atin, gusto mo magbago, hindi mo magawa. But you know what? Once you have the power of the Holy Spirit is in you, yan po ang tutulong sa atin para masunod ang kalooban ng Diyos, para ma-overcome yung mga kahinaan. Katulad na napag-usapan po natin, we need to put to death yung mga gawa ng laman, we need to put off yung mga gawa ng mga hindi magaganda sa ating Panginoon at palitan or put on or suot po natin yung mga bagay na gusto ng Diyos sa atin. And we can only do that through the power of the Holy Spirit. So first, mga kapatid, we need to repent. And second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas po ninyo inyong dalawang kamay? Yuko po ninyo inyong mga ulo. And please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa lahat po ng interested po magpabaptize, andyan po mga telephone numbers po natin sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapag-schedule po tayo ng water baptism. So once again, on behalf of our beloved Bishop, maraming salamat po sa inyo. God bless every one of you, and to God be all the glory.
you for